Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Masaya ako ngayon kasi ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagsulat ng aking kwento para sa inyong programa. Bilang isang graduating grade 12 student ay busy ako sa mga research at kabi-kabilang quizzes at pasahan ng mga projects. Buti na lamang Papa Dudut at Sembre kaya heto may babahagi ko na sa inyo ang aking kakaibang experience na hindi ko alam kung papaniwalaan ninyo o hindi. Suki ako ng mga horror stories dito sa Papa Dudut Stories at kaistorya kaya naisipan kong i-share din sa inyo ang aking naging experience. Pero bago ako magsimula ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Janica. Turning 18 this April 17, 2024. Anyway, Papa Dudut, nangyari ang ibabahagi ko sa inyo nito lamang nakaraang taon. Natatandaan ko gabi yon nang mabasa ko sa aming group chat na patay na raw ang pinaka-paborito naming teacher na si Mrs. Janet Makalalad. Dati kong advisor noong grade 8. Nagkasundo kaming magkakaklase na dumalaw sa burol ng aming guro. At apat sa amin, kasama na nga ako, ay napiling maging bahagi ng choir, nakakanta sa huling viewing ng aming namayapang guro. 2 in the afternoon ang nasabing huling viewing at misa na gaganapin sa school gymnasium. Kaya 9 a.m. ay nagkasundo ang mga members ng choir na magpa-practice doon din mismo sa gym. Agad naman akong nag-noted sa announcement confirming my attendance. Pero Papa Dudut, dahil sa traffic ay nalate ako ng dating. 9:15 a.m. na pero nagulat ako nang mapansin kong ako pa lang ang tao. Naglakad-lakad ako hanggang sa makita ko si Ate Karen, a friend of mine. College student siya pero sa amin nag-high school. Then may kasama siya si Ces. Grade 8 student siya at may third eye. Pareho silang napiling maging bahagi ng choir na kakanta mamaya sa necrological service sa aming pinakamamahal na guro. Samantala madalas akong napapatingin noon kay Ces. At aaminin ko, Papa Dudut, na medyo nawiwirduhan at naintriga ako sa kanyang kilos. At hindi ako komportable kapag hindi siya mapakali na para bang may kinakatakutan siya o may nakikitang hindi maganda sa paligid na hindi makita ng mga normal na tao. Akala ko ba 9 a.m. ang usapan? Pero bakit wala pa yung ibang members ng choir o sisa ni Ate Karen sa akin? Yun din nga ang pinagtataka ko eh. Ang linaw ng usapan sa JC at saka kailangan nating makapag-practice. Para naman hindi nakakahiya kapag kumanta tayo sa necrological service kay Ma'am Makalalad. Ang sabi ko naman. What if mag-practice na rin tayo ng kakantahin natin habang naghihintay pa tayo sa ibang kasama natin? Suggestion pa ni Ces sa amin. Tama, total may kopya na rin naman tayo ng mga song lyrics na kakantahin natin mamaya. Pagsang-ayon naman ni Ate Karen kay Ces. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming mag-practice ng kakantahin namin. Siguro mga 45 minutes after, saka lamang nagdatingan isa-isa ang iba pa naming kasama sa choir. Napansin na rin namin na sinimulan na rin ayusin ang buong school gymnasium para sa necrological service ni Ma'am Makalalad. Samantala sa kalagitnaan ng practice namin ay biglang nanginig si Ces at pinagpapawisan ito ng matindi. Ako ang unang nakapansin sa kanya kaya nilapitan ko siya. Anong nangyayari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong? Concerned na tanong ko sa kanya. Pero hindi sumagot si Ces. At sa halip ay nakatingin lamang siya sa malayo, dilat na dilat.
na para bang nakakita siya ng something unpleasant o nakakatakot sa malayo. Tapos bigla ko naalala na may third eye pala ito. Kaya agad kong ipinagpalagay na baka nakakakita ito ng multo malapit sa amin. At the back, "Are you okay?" Tanong ng choir master namin matapos sigurong mapansin niyang nanginginig si Ses. Naglingunan din sa amin ang ibang mga choir members. "Sir, mukhang hindi po okay si Ses," sabi ko sa aming choir master. Pagkatapos noon ay bigla na lamang sumuka si Ses sa tabi ko. Siyempre nagulat ako. Pero mabilis akong nakaiwas kaya hindi nadumihan ang aking damit. Pero nakailang suka si Ses hanggang sa manghina na lamang ang katawan niya at mapaluhod sa may sahig. "Janica, Karen, samahan mo si Ses sa restroom," utos sa akin ng choir master. At pagkatapos ay bumaling naman ito sa isang estudyanteng lalaki para tawagin ang maintenance staff para linisin ang suka sa may sahig. Sumunod din ito. Samantala ay sinamahan namin si Ses sa loob ng CR ng mga babae. Habang sumusuka ulit si Ses sa lababo ay hinahagod naman ni Ate Karen ang likod nito. Habang ako ay nagpasya namang pumasok sa isang cubicle para dinggin ang tawag ng kalikasan. Sinarado ko ang pinto ng cubicle at ginawa ko ang dapat gawin habang dinig na dinig ko na sumusuka pa rin si Ses at si Ate Karen ay patuloy na inaasikaso siya. Nang magsimula na akong umihi ay siya namang pagtigil ni Ses sa pagsuka. At bago umalis ng banyo ay narinig ko pang nagpaalam si Ate Karen. "Janica, hintayin ka na lang namin sa labas ha, kailangan ni Ses ng sariwang hangin." Sumagot naman ako ng sige. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko ang pag-ihi. Nang biglang may lumitaw na paa na nagmula sa kabilang cubicle, siyempre papadudot na gulat ako at napatayo sa aking kinakaupuang inidoro. "Ses? Ate Karen? Sino yun nandyan sa kabila?" Tanong ko habang nakatingin sa barefoot na galing sa kabilang cubicle. Nakaramdam ako ng takot kasi parang tumapak sa lupa o putik ang paa. At nangingitim na rin ang mga kuko nito. Para bang paa na nanggaling sa isang patay na tao. Kumatok naman ako sa kabilang cubicle. "Sino ba yan? Sumagot ka naman. Tinatanong kita," ang sabi ko. Narinig naman yata ni na Ate Karen at Ses ang boses ko. Kaya tinawag nila ako mula sa labas. "Janica, bakit?" Boses ni Ate Karen na nagmumula sa labas. "May tao dito sa kabilang cubicle, ayaw sumagot ang sabi ko. "Tayong tatlo lang ang pumasok sa banyo, Janica, walang tao dyan. Sa katabing cubicle mo," sagot pa ni Ate Karen. "Hindi meron. Ito yung paa niya oh. Ipinapasok na niya sa cubicle ang paa niya." Wika ko. "Ate Karen, apat tayong pumasok sa loob ng CR. Narinig kong sabi pa ni Ses. May sumabay sa ating multong babae. Pumasok sa dyan sa kabilang cubicle katabi ng cubicle na pinasukan ni Janica." Dagdag pa nito. Kinilabutan naman ako sa mga narinig ko mula sa labas. Biglang inalis naman ng kung sino ang kanyang paa sa cubicle ko. Habang ako naman ay napasigaw at natatarantang lumabas ng cubicle. "Ano nangyayari sa iyo, Janica?" Tanong ni Ate Karen paglabas ko ng CR. "May multo sa banyo," na ibulalas ko sa takot. "Halika, pumasok ulit tayo. Haharapin natin yung nananakot sa iyo," wika ng pinakamatanda sa aming tatlo. At yun nga, papadudot, pumasok kami sa loob at tinuro ko sa kanya ang cubicle kung saan ay nakita ko ang paa. Binuksan yun ni Ses at kinilabutan talaga ako nang makita naming walang ibang tao sa cubicle na yon. Kung gano'n ay kanino galing yung paang nakita ko. May multong sumabay sa atin kanina pagpasok sa CR. Siya yung nagpakita ng paa kay Janica, ang wika pa ni Ses. Na-curious naman ako sa aking narinig. "Anong itsura niya?" tanong ko. "Babae, kasing edad lang natin, pero basang-basa ang itsura niya. Para ba siyang naligo sa putik o baha? Gulo-gulo ang mahaba niyang buhok, payat din siya at maputla. At puti lahat ang mga mata. Para siyang naaagnas na bangkay,"
paglalahad pa ni Ses. Nasaan na siya? Nandito pa rin ba siya sa loob ng CR? Kinakabahang wika ni Ate Karen. Nakita namin ni Ate Karen na humihinga ng malalim si Ses at tila ba pinipigilan niya ang sarili na matakot. Oo, nandito pa rin siya sa loob at nasa likod mo siya, Janica. Dahil sa sinabing yun ni Ses ay napasigaw kaming dalawa ni Ate Karen sa takot at patakbo kaming lumabas ng CR. Sumunod din naman sa amin si Ses na hindi na rin napigilan ng takot. Agad kaming bumalik sa gym kung saan ay nagpa-practice pa rin ng choir. 12:00 ng tanghali natapos ang aming practice at in-advise na kaming kumain ng maaga. Expected na magsisipagdatingan na ang mga tao by 1 p.m. At inaasahang darating ang kabaong ni Ma'am Makalalad by 1:30 p.m. Nag-lunch kaming tatlo sa labas ng school sa katabi naming fast food. Pagkatapos ay bumalik din kami sa loob ng campus kung saan nagkwentuhan muna kami sa MIFO o Mini Forest. Sa kalagitnaan ng kwentuhan namin ay nagsabi si Ses sa amin na may nakikita daw siya doon na babaeng duguan. Then bigla siyang tumigil at nagsabing ibahin namin ang topic. May malapit daw kasi sa amin. Ayaw daw ng mga yon na pinag-uusapan sila kaya ganon. At yun nga, Papa Dudut. Naramdaman naming may kakaiba sa aming paligid kahit na wala kaming nakikita. Alam namin na may mga nagmamasid sa amin pero sinubukan pa rin naming deadmahin ang lahat. Kaso nang biglang may naramdaman akong humila sa aking buhok. Doon ako natakot at inaya ko ng dalawa na bumalik na sa gym. Buti na lamang at sumunod sa akin ang dalawa at patakbo kaming umalis ng MIFO. Samantala 1:40 p.m. nang dumating na ang kabaong ni Ma'am Makalalad. Nagsimula na kaagad ang necrological service. Siyempre buong husay kaming kumanta sa choir habang nagmimisa para sa yumao naming guro. Sa kabilang banda pagkatapos ng misa ay nagsimula na ang tribute para kay Ma'am Makalalad. Habang may nagsasalita sa stage, kinalabit ako ni Ses. Bakit? Pabulong na tanong ko sa kanya. Nandito si Ma'am, nakatayo sa harapan ng choir. Inform niya sa akin. Ibig sabihin si Ma'am Makalalad? Tumango siya sa akin bilang sagot sa tanong ko. May mga kasama siya, yung iba mga kilala niya. Pero halos karamihan ay mga dayo lang, sagot niya. Ilan silang lahat? Curious kong tanong pa kay Ses. Hindi ko matansya, siguro mga nasa 50 basta marami sila. Ayoko namang bilangin isa-isa kasi baka makahalata sila na may third eye ako at magulo lang ang buhay ko, ang sabi pa ni Ses. Mamayang kaunti ay bumulong ulit si Ses sa akin dahil nakikita daw niya na lumapit ang kaluluwa ni Ma'am Makalalad sa kanyang kabaong at hinahaplos nito ang kabaong. Kutob niya na hindi pa rin makapaniwala ang aming guro na patay na siya. Hindi niya matanggap kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala noon nag-speech naman ang anak ng guro namin ay lumapit daw si Ma'am at hinahaplos daw ito. Grabe, hindi ko alam kung ako ba ay maniniwala o ano kasi hindi naman ako nakakakita. Daw ang lamig ng feeling kanina. Pero wala pa naman ang masyadong encounter maliban na lamang doon sa paa sa cubicle. So hindi pa ako ganon ka-convince. Pero pumasok sa isipan ko siguro hindi naman nagsisinungaling si Ses. Kasi ano ang mapapala niya doon? Na para siyang baliw na may kinakausap nang hindi natin nakikita. Pero bahala na, basta naniniwala ko kay Lord. Kahit na hindi ko siya nakikita kasi nararamdaman ko na lagi siyang nandyan para sa akin. At yun nga 3:00 natapos ang necrological service at inihatid na si Ma'am Makalalad sa huli niyang hantungan. Siyempre sumama na kaming lahat dahil malaki din ang naging bahagi ni Ma'am sa school journey ko. Isa siya sa masasabi kong pinakamagaling na teacher na nakilala ko at mapalad talaga ako na isa ako sa maswerte niyang natulungan. Hindi nagtagal ay ibinaba na sa lupa ang kabaong ni Ma'am. Hindi ko mapigilang umiyak noon habang sinasariwa ko ang mga unforgettable school moments ko kasama si Ma'am Makalalad. At nung sandaling yon ay hindi ko na malaya na napatingin ako sa malayo. May nakita akong isang babae na nakatayo.
Masaya ito at kumakaway sa akin. At nanlaki ang aking mga mata nang ma-realize ko kung sino yon. Si Ma'am Janet Makalalad. Napakaway na rin ako sa kanya habang naiiyak. Pagkatapos ay tumalikod na ito at unti-unti na siyang naglaho. Siguro'y nakita na niya ang liwanag patungo sa kaharian ng Diyos. Ang mga araling itinuro ng ating mga guro ay hindi natin laging maaalala. Ngunit ang kanilang mga pangaral at payo ay hindi kailanman maluluma. Utang natin sa kanila ang ating kinabukasan. Hindi tayo makakarating sa ating paroroonan at hindi natin maaabot ang mga pangarap natin sa buhay kung hindi dahil sa kanila. Kaya ako ay pinapahalagahan ko ang mga pangaral sa akin ng mga teachers ko. At tatanawin ko yon bilang utang na loob sa kanila habang buhay. Maring wala na ngayon si Ma'am Makalalad pero nandito pa rin siya sa aking puso. At ikakarangal kong tawagin bilang anak niya. At yun nga Papa Dudut, sa ngayon ay close pa rin kami nina Ate Karen at Ces at marami pa kaming mga naranasang kababalaghan. Buong kumpiyansa ko na matatapos ko ang grade 12 dahil nag-aral naman akong mabuti. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking paglalakbay tungo sa magandang hinaharap. Muli maraming salamat at sana'y marinig ko ang aking kwento sa inyong programa. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Janica. At yun nga Papa Dudut, sa ngayon ay close pa rin kami nina Ate Karen at Ces. At marami pa kami mga naranasang kababalaghan. Buong kumpiyansa ko na matatapos ko ang grade 12 dahil nag-aaral naman ako ng mabuti. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking paglalakbay tungo sa magandang hinaharap. Muli maraming salamat at sana'y marinig ko ang aking kwento sa inyong programa. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Janica. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.